Maayong gabi sa imong tanan. Narito naman po tayo at tayo magkukwentuhan tungkol sa Genesis chapter 34. Ang Genesis chapter 34 ay ang pagre-rape ni Sichem kay Dina. Sino ba si Dina? Si Dina ay ang anak ni Jacob na babae. Yun po ang storya niya. Ni-rape siya ni Sichem. Genesis 34 tells the painful story of Dinah, the daughter of Jacob, who was violated by Shechem, a prince of the land, while Shechem later expressed a desire to marry Dinah. The situation was handled with deceit, anger, and revenge by Dinah's brother, Simeon and Levi. They tricked the men of the city into circumcision and then attacked and killed them while they were weak. So, napatay pala ni Simeon at Levi itong si Shechem na nang-rape sa kanilang kapatid na si Dinah. The chapter shows how sin leads to more sin when people act out of uncontrolled, revealed emotions instead of seeking God. It reveals the danger of revenge, deception, and impulsive decisions, even among God's chosen. Even among God's chosen people. God's name is not directly mentioned, yet His silence highlights the consequences of acting without guidance. So kahit pala siya ay anak ng Diyos, chosen one, kasi chosen one si Jacob, no? But still, nakaranas ang anak niya na si Dinah na ma-rape ni Shechem at nakapatay tuloy itong dalawang anak niya na si Simeon and Levi. Yan po ang nilalaman ng ating chapter 34. Sa tunay na buhay natin, nangyayari din po yan. Kahit na sinong mayayaman dyan, mga anak ng mga politician, mayayaman na tao, kilala sa lipunan, still, nagkakaroon pa rin po sila ng problema at di po sila nakakaligtas sa parusa ng Diyos. Sin always brings consequences. One wrong act led to violence, destruction, and fear. Sin never stays small, it spreads and affects many lives. Totoo po yan. Isang pagkakamali lang pero maraming buhay na nadadamay. Di po ba? Kahit naman po sa ngayon, nangyayari po yan sa buhay natin. Anger and revenge do not bring healing. Simeon and Levi were driven by rage. Their actions did not restore Dinah's dignity but instead caused greater harm and disgrace to their family. So, nasira ang buhay nila dahil sa pangyayaring ito. Naiginanti nila ang mahal nilang kapatid sa ginawa ni Shechem. Justice must be guided by God, not emotions. Ibig sabihin, kapag nangyayari sa buhay natin na merong nangyayaring ganyan na sa sitwasyon natin, kailangan parati natin alalahanin ang Panginoon Diyos. Parati natin isaalang-alang that we have God. Meron tayong Diyos na buhay na siya nating tawagan at ikonsulta ang lahat. Diba? Tama po yun. Kaya nga sabi, kapag galit na galit ka, control your emotion. All you need to do is drink 1 glass of water so that hindi ka makapagsalita na hindi maganda sa kapwa mo. Then after that, you pray. Leave it up to God. Taas natin sa Panginoon para huwag tayo magpadala sa galit natin, sa emotion natin. Okay? Silence and positivity can make things worse. Jacob's initial silence shows that avoiding confrontation or delaying godly action can allow sin and chaos to grow. So lumala pa yun. Dahil na nahimik si Jacob, hindi siya nangialam, pero lumala. Dapat nangialam na siya dahil siya yung ama. Pero ang ginawa niya, nag-silence siya, then sana gumawa siya ng tamang aksyon. Hindi sana nangyari mga nangyari.
God still works despite human failures. Even in this dark chapter, God does not abandon Jacob's family. This reminds us that God's grace continues even when people fail Him. Yun po ang maganda natin pero nakakalungkot na chapter 34. Sana kapag ito'y nangyari sa ating buhay na meron talaga tayong pangyayari na ganito na naagrabyado ang pamilya natin, huwag tayong magpadala sa galit natin. Bagkos, umin tayo sa basong tubig para makontrol ang ating galit at hindi tayo makapagsalita ng masama against sa taong nakaaway ninyo. At mag-pray tayo kay Lord, let the Lord revenge for you. Let the Lord handle this situation. Okay? So, see you later. Bye-bye.